Kaya ang salita ay Diyos at hindi po ang salita ang Diyos. Tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Romel. Kaya mga kaibigan, nang isalin po ni James Moffat ang Juan 1:1 ay binanggit po ang uri ng salita. Ganito po ang ating mababasa. Dinggin po natin. Juan 1:1. The Logos existed in the very beginning. The Logos was with God. The Logos was divine. Sa salin pong ito ng Biblia, mga kaibigan, ay nilinaw na ang verbo o logos o salita ay divine o banal. Welcome po mga kakuya, ko Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So nakipansin po natin mga kakuya ang video nating napanood, no, ayon sa mga ministro ni Manalo po mga kakuya, ito daw ay ang salita ay Diyos, pero hindi daw ang salita ay hindi ang Diyos po mga kakuya. So na talagang kung mapakinggan po mga kakuya ang kanilang aral, na talagang napakagulo at malilito ka talaga po mga kakuya, no? So kaya nga dito natin malalaman po mga kakuya na talaga gamit pa nila ang aklat isang Bible scholar po mga kakuya, si James Moffat po mga kakuya, na gamit ang kanilang itong ginagamit nila na salin para daw magpapatunay na talaga ang salita ay hindi talaga daw tunay na Diyos po mga kakuya. Ito po ang ating mababasa po mga kakuya. The Word was with God and the Word was divine. Napapansin niyo po mga kakuya, divine ang ginagamit dito po mga kakuya sa pagsalin ni James Moffat, no? Napapansin ng teologo na ginagamit niya ang salitang divine sa halip na direktang sabihin God, upang ipakita na ang salita logos ay may pagka-Diyos, ngunit hindi tiyak na ganap nakapantay ng Diyos Ama ang pagkakailanlan, no? Ang ganitong uri ng pagsasalin ay naging kontrobersyal dahil sa pinapahiwatig nito na si Kristo ang logos ay banal o may pagka-Diyos, no? Ngunit may kaunting pagkakaiba sa pagka-Diyos ng Ama. So therefore dito pinatunayan na iba ang Ama sa pagka-Diyos at iba din ang Anak. So ang turo ng ating Iglesia, walang lamang at lahat pagka-Diyos nila ay pantay-pantay kung anong kapangyarihan ng Diyos Ama, at ganun din yung Holy Spirit, at ganun din yung ang Diyos Anak po mga kakuya. So dito ay talagang humakot po ito ng controversial po mga kakuya, na talagang ito po ay nag-question ito sa salin na ito. So tandaan po natin mga kakuya, sino ba si James Moffat po mga kakuya? Ating alamin ang kanyang so hindi pa sa nakaalam, si James Moffat po mga kakuya ay hindi Katoliko, no? Siya ay isang protestanteng scholar at minister, the Church of Scotland. Dito ay tinatawag mga kakuya na Presbyterian. Ang Church of Scotland ay bahagi ng tradisyong Reform o ito ay tinatawag ng Calvinist na hiwalay sa simbahang Katoliko-Romano. Magamat hindi siya Katoliko, kinikilala siya ng iba't ibang denominasyon dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa kasulatan at sa kanyang mahalagang ambag sa larangan ng biblical translation at theology, no? So ibig sabihin po mga kakuya, ang kinukot ng mga ministro ni Manalo ay galing po kay James Moffat po mga isang kilalang scholar po mga kuya ng protestante. Dito ay tinatawag na Presbyterian, no? Church of England po mga kuya. So yan ba ang patunay po mga kuya na para sabihin na ang sa Juan 1:1 hanggang 14 na hindi daw tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo po daw mga kuya? So bakit kung si James Moffat ang kanilang kinukot, bakit hindi natin kinukot tong mas marami, no, papatunay na mga Bible scholar na hindi Katoliko? So iniwasan ko dito mga kuya ng mga scholar na Katoliko. Ang presenta natin dito mga scholar na hindi Katoliko po mga kuya, na nagpapatunay ang Juan 1:1 hanggang 14 po mga kuya na ay tunay na Diyos talaga, si Kristo po mga kuya. Ang salita ay ang Diyos po mga kuya. So bakit natin hindi tatanungin si mga scholar po mga kuya? Una, Sam Tandel, no? Sa 1494 1536, ito ay isang protestant po mga kuya. Ito po ang ating mababasa. Si Tyndale ay isang protestante na nagsasalin ng bagong tipan mula sa Griego patungo sa Ingles noong 1525 hanggang 1526. Sa kanyang salin ng Juan 1:1, God was the Word, no? Sa Juan 1:14, and that the words was made flesh, no? Paliwanag ni Tyndale, no, ang direktang paggamit ng God sa pagtukoy sa salita
ay malinaw na deklarasyon na si Kristo ay Diyos sa kalikasan. So yan po ang kanyang sabi po mga kuya. Ayon po yan kay William Tyndale po mga isang protestante na Bible scholar. Ayon po naman sa ama ng mga protestante po mga kuya, no, na talagang ito ay patunay natin na ito ay si Martin Luther, ama ng mga protestante noong 1483 hanggang 1546. Protestant, no, si Martin Luther, isang pinuno ng mga reformasyon, ay nagsalin ng Biblia sa wikang alam iman, no. Sa salin ni Luther sa 1:1 I am found were das word, and das word was by God, and God was this word. No, sa pasimula ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yan po ang ayon po yan sa mga kilalang Bible scholar po mga. Ito ay mga protestante po mga kuya. Si Martin Luther, hindi po kilala mga kuya, isa yang ama ng mga protestante. So dito pinatunayan niya ang kanyang salin sa Juan 1:1 hanggang 14, no, ay tunay ng salita talaga ay Diyos po mga kakuya, no. Sa pasimula ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos po mga kakuya. So ang kanyang paliwanag dito, malinaw kay Martin Luther na si Kristo ay hindi lamang isang nilalang, kundi tunay na Diyos na nagkatawang tao. So ayon po yan sa mga Bible scholar na mga hindi Kristiyano po mga kuya. So tanungin naman natin ang pangatlo po mga kuya, si John Calvin, no, sa 1509 hanggang 1564 sa Reformed Protestant po ito mga kuya. Si Calvin ay isang nangungunang teologo ng Reformed tradition na nagkomento sa Juan 1:1. So ito po ang kanyang ang salitang salita ay tumutukoy sa walang hanggang pagka-Diyos ni Kristo. Siya ay kasama ng Diyos, at siya ay Diyos, no? So yan po ang sa English, the term's words refers to the eternal divinity of Christ. He was with God and He is God, no? So ang paliwanag ni Calvin, itinuro ni Calvin na ang salita ay tumutukoy kay Kristo bilang isang persona na may parihong kalikasan ng Diyos Ama. So therefore po mga kuya, iisa, no, ang tinutukoy nito, iisa sila sa Diyos Ama bilang pagka-Diyos po mga kakuya. Ayon po yan sa mga Bible scholar na talagang nagpapatunay sa Juan 1:1 po mga 14, no? So talaga isa lang ito sa mga Bible scholar na mga Protestant po mga kakuya. Dagdagan pa natin kay Matthew Henry sa 1662 hanggang sa 1714 sa Evangelical Protestant naman ito po mga kakuya. Ito po ang ating mababasa, no? Christ was not only with God, He was Himself God, one with the Father. Si Kristo ay hindi lamang kasama ng Diyos, siya mismo ay Diyos, iisa sa Ama. So ang paliwanag ni Henry, kinikilala niya ang pagka-Diyos ni Kristo batay sa ugnayan ng salita sa Diyos Ama. So ayon po yan kay Matthew Henry, isang Protestant Bible scholar po mga kakuya, na dito pa lang ay ito ay talagang ito yung patunay po natin mga kakuya na talagang mali, no, ang kanang mga argumento sa kaibayo nating pananampalataya, na patunayan nila ang Juan 1:1 ay hindi talaga daw Diyos si Kristo. Ang yung salita daw doon ay hindi daw Diyos po mga kakuya, na hindi daw kapantay ng Diyos Ama. Dagdagan pa natin dito sa panglima, si Charles Spurgeon sa 1834 hanggang 1892. Ito isang Baptist naman dito mga kuya. Ito po ang ating mababasa. It is not possible to say more clearly that Christ is divine. Hindi maaring mas malinaw pa sa deklarasyong ito na si Kristo ay Diyos. Paliwanag ni Spurgeon. Ayon kay Spurgeon, ang Juan 1:1 ay isang matibay na deklarasyon ng pagka-Diyos ni Kristo. So ayon po niya kay Charles po mga kakuya, no, isang Protestant Bible scholar po mga kakuya. Isa lang ito po mga kakuya, napakarami natin kinukot itong Bible scholar na hindi Katoliko. So hindi pa tayo nagkukot dito mga kakuya na mga Bible scholar ng Katolik, no? So ito ang kinukot natin mga kakuya, ito yung mga Bible scholar na talaga nagpapatunay, no, na ang Juan 1:1 hanggang 14 nagpapatunay talaga ang salita doon tinutukoy ay Diyos po mga kakuya. Dagdagan pa natin dito kay Bruce, no, sa 1910 hanggang 1990, no, ito ay tinatawag po mga Evangelical Protestant naman ito po mga kakuya. Ayon anong sabi niya dito po mga kuya, ito ating mababasa. The words was God experiences the eternal divinity of Christ without compromise, no? Ang salita ay Diyos, ay malinaw na nagpapahayag na walang hanggang
pagka-Diyos ni Kristo. So talagang ito ipaliwanag ni Bros po mga kakuya, giniit ni Bros na ang orihinal na tekstong Grigo, walang duda na ang hulugos ang salita ay Diyos sa kalikasan po mga kakuya. Sa isa lang po yan po mga kakuya sa ating mga Bible scholar na Protestant po mga napapatunay talaga na talaga dito talaga ay solid na solid po natin mga kakuya ang ating ebidensya na hindi lang isa o dalawa o lima ating pinapatunayan dito ng mga Bible scholar. Ito isa itong mga Protestant scholar po mga kakuya. Hindi pa tayo nagkukot itong mga Bible scholar na Katoliko. Ito yung kinukot natin ay ito yun mga Protestant scholar po mga kakuya. Isa lang ito nagpapatunay sa 1 Juan 1 po mga kakuya, kama 14 na ang salita ang tunay na Diyos din talaga po mga kakuya. Ang pangpito si Robertson no sa 1863, 1934 ito namang Baptist naman ito po mga kakuya no sa kanyang sulat ito po ang ating mababasa no. The structure of the Greek text confirmed that theos God refers to the divine nature of the word. Pinatunayan ang ekstruktura ng tekstong Grigo na ang salitang theos ay tumutukoy sa banal na kalikasan ng salita. So ayon sa kanya po mga kuya, ang kanyang paliwanag dito, no, ang kanyang paliwanag, ang kawalan ng tiyak na pantukoy sa artikol sa theos no, ay nagpapakita na si Kristo ay mayroong parihong kalikasan ng Diyos Ama. So talaga dito po mga kuya na talagang dito pa lang ay talagang matibay na ang ating ebidensya po mga kakuya no na talagang dito pa lang ay talaga butata na po sila po mga kakuya. Dagdagan pa natin pang-8 si Leon Morris, isang 1914 hanggang 2006 si Anglican Evangelical po mga kakuya. No, ito po ang ating mababasa. Si John is univocal in his statement that Jesus is fully divine. Si Juan ay hindi nagpalabo sa kanyang pahayag na si Jesus ay ganap na Diyos. No? Paliwanag ni Morris, ang salin ng Juan 1 sa Grigo ay direktang nagpapahayag na si Kristo ay Diyos po mga kakuya. Ayon po yan kay Leon Morris po mga kakuya, isang Anglican Evangelical po mga kakuya. No? Na talagang napakaganda at matibay talaga po mga kakuya. No? At napakarami ating kinukot po itong mga Bible scholar po mga kakuya na Protestant. No? Hindi pa tayo nakukot ang mga Bible scholar na Catholic. No? Ito po lang kinukot natin mga kakuya. Ito talaga nagpapatunay din na ang kanilang ating doktrina nating inasimbahan kahit ang Protestante ay talaga nagpapatibay sa ating aral bilang mga Kristiyano. Maraming salamat po mga kuya sa ating talakayan ngayon po mga kuya. Napatunayan natin ng mga Bible scholar ng mga Protestante no. So mga Bible scholar pa lang ito mga kuya na pinapatunayan natin ng mga referensya nating gamit na ng Juan 1:1 kama 14 ay nagpatunay talaga ang salita ay Diyos po mga kuya. So sumasang-ayon ng mga Bible scholar na talagang ayon po sa Juan 1:1 kama 14 na tunay na Diyos talaga ang salita po mga kuya. Hindi pa tayo nagkukot ng mga Bible scholar na mga Catholic no, kasi baka sabihin nila na bias. So muli maraming salamat at mag-aral po talaga tayo mga kuya para hindi po tayo malingkoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao. Tandaan natin sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge po. God bless at ingat po tayo palagi po mga kuya.